Eto lang naman yung mapapala ng isang taong masipag. Ngayong araw mga mare, lalagyan na ng vinyl tiles yung flooring namin. Tara mga mare, samahan niyo kami. Ngayong araw mga mare ay pupunta kami sa aming condo dahil ngayon yung schedule ng pagpapa-install ng aming vinyl. So dito pala kami dumaan sa Hernan Cortez kasi sobrang lapit lang dito. At ayan, makikita nyo dyan yung Oak Ridge. Katapat lang siya ng aming condo. At ito pala si Kuya, shoutout po sa'yo Kuya, na taga-install sa Cebu Home Builders ng vinyl. Ang maganda mga mare, kapag kayo mismo yung bibili ng vinyl tiles doon sa Cebu Home Builders, may free installation na sila. At dito mga mare, tinanong kami ni Kuya kung nakabili ba kami ng T-molding kasi kailangan pala yung ilagay sa mga edges para maging smooth yung transition. So, ayun mga mare, pumunta kami muna sa Cebu Home Builders pero dumaan muna kami dito sa Jollibee para may pang-lunch kami. Syempre mga mare, binilhan na rin namin ng pang-lunch din si Kuya. After that mga mare, ayan, pumunta na kami dito sa Cebu Home Builders. Actually mga mare, sobrang lapit lang talaga ng Jollibee at Cebu Home Builders dito sa condo namin. Just 2 to 3 minutes away lang talaga. Yun din talaga yung reason namin kung bakit kami bumili ng condo na ito kasi sobrang lapit lang talaga sa mga malalaking establishments. At 10 minutes lang talaga yung layo ng condo namin papunta doon sa sentro ng Cebu City. At ayan na nga mga mare, nakabili na kami ng 2 T-molding. At ang total na nabayaran namin is 675 pesos lang. At tingnan niyo naman tong asawa kong tumakbo, parang king koy lang. Hindi ko alam anong kinain niya, bakit nagaganyan siya. At dito nga mga mare ay nasimulan na ni Kuya na ilagay yung vinyl sa isang kwarto. At dito pala mga mare ay nagtatanong yung asawa ko kung bakit nilalagyan ni Kuya ng space yung kada gilid. At ang explanation ni Kuya dito mga mare is kailangan pala talagang lagyan ng 1/4 expansion gap dahil nag-e-expand pala mga mare yung vinyl. Kasi kapag hindi nilagyan ng groove spacing dito sa gilid at kapag nag-expand na siya, magkakaroon ng umbok-umbok mga mare. At kapag natapakan natin yon, syempre masisira yung vinyl planks. O diba, may natutunan naman kayo sa mini vlog natin ngayon. Syempre mga mare, sinishare ko ito para meron din naman kayong matutunan sa panunood ng mini vlogs natin. Hindi yung puro kaetyosan lang. So dito mga mare ay nananghalian muna kami tapos binigyan namin si Kuya ng chicken joy tsaka spaghetti. So kaming dalawa naman mga mare ay nag-spaghetti lang kasi for the diet ang mga persons. Hindi kasi talaga kami kumakain ng rice mga mare tuwing lunch para naman mabawasan yung carbs namin. Charot. Pagkahapon naman mga mare ay dumating yung bibilhan namin ng mirror glass para sukatin yung area na lalagyan namin ng mirror. Actually mga mare, gusto sana namin na from floor to ceiling yung magiging size ng mirror dito sa wall. Pero hindi pwede mga mare kasi hindi siya magkakasya dun sa elevator. At dito nga mga mare, nagbiro pa nga si tatay na sa stairs na lang idaan yung mirror, hindi na lang sa elevator. Tapos sa 19th floor pa yung unit namin. So syempre yung mga tauhan niya hihingalin talaga. Kaya ayan mga mare, napagpasyahan namin na hanggang dito lang talaga yung mirror. So dito mga mare, nagbigay ako ng partial payment which is 6,500 pesos. Bale, ang total price mga mare ay 13,000 pesos. Actually mga mare, ito na talaga yung pinakamura sa lahat ng napagtanungan namin. Buti na lang din sa direct owner na kami nakapag-message. At ayan mga mare, patapos na si Kuya dito sa isang kwarto. At tingnan nyo mga mare, gandang-ganda talaga ako sa sahig namin. Para talaga siyang totoong kahoy. At dito nga mga mare, hindi na natiis ng asawa ko, kinakapan niya yung sahig gamit yung paa niya. At sobrang okay lang din talagang magpaa dito mga mare kasi hindi siya malamig sa paa kumpara dun sa tiles. By the way mga mare, itong vinyl na ginamit namin is vinyl plank po ito. Hindi po siya sticker kaya hindi kailangang idikit sa tiles. SPC premium vinyl po ito mga mare kaya scratch resistant and 100% waterproof. Ayan, tingnan nyo na lang dito mga mare kung paano kinakabit ni Kuya yung vinyl. So hindi na talaga kailangang idikit mga mare, konting pukpok lang. Ayan, so tapos na. O diba mga mare, napakadali lang, para ka lang bumubuo ng puzzle mat. Ngayon pa lang talaga mga mare ay excited na talaga ako matapos ito. Paano ba naman kasi mga mare, gusto ko nang makita yung magiging outcome ng aesthetic design ko. Charot. At ayan na mga mare, natapos na din dito sa isang kwarto. So sa isang kwarto naman, tapos doon naman sa sala. Mga oras na to mga mare ay dumating yung contractors na gagawa sa aming kitchen, sa sala, at saka sa bathroom renovation. So far kasi mga mare, sila yung nahanap namin na may pinakamurang total project cost. By the way mga mare, nakapagpagawa na pala kami dito ng design and approve naman sa amin yung kanyang design. And syempre, based na din po yung design niya sa aming preference. And dito mga mare, ipakita ko na lang din sa inyo yung ginawa nilang design for our kitchen. Tapos ito naman sa living area.
Tapos ito naman sa bathroom. After that mga mare, nagbayad na rin kami ng partial payment para makapag-start na silang magtrabaho. And dito mga mare, pinapili kami ng swatches or color para sa kitchen cabinets, CR cabinets, and TV console. So ito pala yung mga napili naming color mga mare. So dalawang kulay lang, yung light brown tapos glossy white. By the way mga mare, melamine marine board po pala yung gamit dito para hindi madaling masira at hindi na rin kailangang pinturahan pa. Yun nga lang mga mare, napakamahal nito compared sa ibang boards. After nito mga mare, ayan, bumalik na kami dito sa taas. And ayan, nakapag-start na rin si kuya dito sa isang kwarto. Tapos nagpatulong na rin siya dito kay kuya. Katrabaho niya rin doon sa Cebu Home Builders. Para siguro madali niyang matapos yung trabaho, kaya nagpatulong na lang siya. Okay din sa amin mga mare na dalawa na silang nagtatrabaho ngayon para matapos na nila ito ngayong araw. Nakita rin talaga namin mga mare na ang sipag nilang dalawa ni kuya. Yun bang gusto lang talaga nilang matapos yung trabaho nila sa isang araw lang. Yun bang kung kaya lang talaga nilang gawin or tapusin yung trabaho ay tatapusin talaga nila sa isang araw lang at hindi na nila gustong ipagpabukas pa. Yung mga trabahante or empleyado na hindi nag-aantay lang ng oras para mag-out. Yung kaya niyang magbigay ng oras at serbisyo para sa trabaho. Yung nagtatrabaho siya hindi dahil sa pera-pera lang kundi mahal niya yung trabaho niya. Alam niyo mga mare, ganyan-ganyan din talaga yung asawa ko noon nung nagtatrabaho pa siya. Kaya nga't nagtagal siya sa mga pinagtatrabahoan niya noon dahil nakita ng mga amo niya na masipag siya. Kaya patunay talaga itong mga mare na kapag masipag kang tao, hindi ka nag-aantay lang ng oras para mag-out, ay tsak na aasenso ka talaga at ibibless kang lalo ni Lord. Sa mga oras na itong mga mare, ayan, binilhan muna namin ng pang-snack sina kuya kasi alam kong nagugutom na sina kuya at alam kong hindi rin madali yung kanilang mga trabaho. Sa mga oras na itong mga mare ay pinipray ko talaga na sana ay umayon din sa kanila yung panahon dahil deserve nilang umasenso sa buhay. Kasi alam niyo mga mare, ang mga taong tatamad-tamad ay mga taong kadalasang naghihirap at hindi umuunlad. Kaya para sa mga nanonood ngayon, sana maging masipag ka lang sa trabaho dahil balang araw, yan ang magbibigay sa'yo ng mga pangangailangan mo para matupad ang mga pangarap mo. At tandaan niyo lang palagi na walang imposible sa taong masipag.